O, Cha, pagkatapos mo sa paghuhugas dyan, kunin mo ng maruruming damit ni Sir Jerome sa kwarto niya. Utos pa ni Manang. Po? Gulat niyang pagtatanong sa matanda. Nasa kwarto ni Sir Jerome ang marurumi niya. Kumato ka lang. Parang pinagpawisan ng malamig si Charmaine. Umuwi po ba siya? May halong excitement ang pagtatanong na yon. Ngunit pinilit niyang itago sa matanda. Hindi na kita ginising. Madaling araw na siya nakauwi nang tumawag sa akin at pagbuksan daw siya. Hinahanap ka nga din niya eh. Hindi niya pinahalata ang saya na nararamdaman niya sa narinig na paghahanap sa kanya ng amo. Bakit niya kaya ako hinahanap? Gusto niya rin kaya ako makita? Ang puso mo, Charmaine. Katulong ka lang dito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sunod-sunod ang pag-bottoms up ni Charmaine Bellissimo sa mga nakapilang mga shot glasses na nasa harapan niya. Pilit niyang inuubos ang mga iyon at iniiwas na magkaroon ng hindi magandang rehistro sa kanyang mukha. She has to enjoy the night. Besides, this is a very special night. Isip pa niya. Rinig na rinig ang malakas na hiyawan ng mga bisita sa huling lunok ni Charmaine ng alak na nagmula sa kanyang huling shot glass. Sabay pang pag-indak nito sa salo ng uplifting trance music sa mga tugtugang pang-bar. Happy birthday, Charmaine! Buhay na pagbati ng mga kaibigan nito na nanggaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Iba-ibang kasarian. May babae, may lalaki, may miyembro pa nga ng taga-LGBTQA+. Ang lahat ay halos lasing na rin sa kakapaludmod ni Charmaine ng alak. Magmula sa expensive liquor hanggang sa pangmasa ay meron sila. May sariling bar at bartender na nakapalibot sa buong garden. Name the brand of the liquor and it will be served. Mga konyo ang iba at ang iba naman ay pure English magsalita. May mga nagka-Cantonese at meron ding nagja-Japanese. Iba-ibang mukha at iba-ibang bisita. Nagkatulad lang sila sa iisa. Pare-parehong mga anak ng mga mayayaman ang mga bisita. Kaya naman itong ika-26 na kaarawan ni Charmaine ay hindi maaaring simple lang ang handaan. Ang ibang mga bisita ay mas piniling kumain sa loob ng villa at ayaw makigulo sa ingay at gulo ng party sa labas nito. They have been given an option at depende sa preference at personality nila. Ang mga businessmen and investors are also enjoying their night sa loob ng villa kung saan ang lahat ay chill lang. No loud noise, loud voice and loud atmosphere. Isang napakalaking selebrasyon na halos ang lahat ng kakilala niya at hindi kakilala ay imbitado ng mga magulang. Malawak ang event place at medyo mahirap ang magkakitaan. Lipat na muna ako sa kabila! Sigaw pa ni Charmaine na halos nakikipagkompetensya siya sa ingay ng paligid habang nakaturo sa lugar kung saan siya patutungo. Go, go! Sabay pabirang pagtulak pa ng mga kaibigang bakla sa kanya. Pinepwersa niyang sariling lumakad ng matino. Kahit ramdam niya na unti-unting nababawasan ang katinoan niya gawa ng alak. Matinding pagkakalapat ng kanyang mga ngiti sa kanyang labi habang dama niya ang tila hilo nitong pakiramdam. Gigewang-gewang na ang paglakad ni Charmaine sa dami na bottoms up niya sa kada lamesang pinuntahan nito. Pinipilit niyang idiretso ang lakad niya, ngunit tila mas determinadong espiritu ng alak na pahinain at kunin ang natitira pa niyang lakas sa pag-i-entertain ng mga bisita. Patuloy pa rin siyang naglalakad nang maramdaman niya ang tila pagkabali ng takong ng sarili nitong sapatos and it caused her to slip right away at mawala ng panimbang. Dahil sa pagkakatuntong niya sa madulas na tiles ng garden, kaya nervyos ang pakiramdam niya sa isiping na out of balance na siya. Hindi niya na maitatago pang katotohanan na lasing na nga siya. Oops! I got you. Pagkakasalo ng lalaki sa kanya. May katangkaran ng lalaki at hindi naman gaano kapayatan. Halata ang figura nito na hobby niya ang pag-gym. Tumama sa mukha nito ang kaunting liwanag na galing sa iba't ibang ilaw at banayad na pagdampi ng sinag ng buwan sa maamong mukha nito. Anghel kung maituturing. He saves her day.
Sa pagkakataong alam niyang kahit birthday pa niya, mapapahiya siya ng todo dahil sa kagagawan niya. Ramdam niya ang pagbagal ng oras at ang pag-slow motion ng lahat. Tila nabingi siya sa ingay na halos wala na rin siyang madinig. Kitang-kita niya ang pagkislot ng makapal at mapula-pulang labi ng malaadones na lalaki sa harapan niya. Makinis ang mukha at amoy malinis. Mainit at mabango ang hininga, kahit na may sipa pa ng alak ang samyu nito. His hands are warm, na direktang dumikit sa likod ng kanyang gray, glittery, sexy backless party dress. Prominente ang kanyang hugis sa mukha at mapupungay ang mga mata. Malakas ang dating ng lalaking kaharap ni Charmaine at tila ba unang pagkikita pa lang ay nakuha na nito ang maselan niyang puso. Who are you? Lihim na naitanong ni Charmaine sa sarili. Ngumiti ito kay Charmaine habang nakasalo pa rin ang mga kamay ng lalaki sa kanya. Lalong nanghina ang mga tuhod ng babae nang makita pang pantay at mapuputing mga ngipin nito. At tila nabihag na siya sa mga mapanuksong tingin at ngiti ng lalaking nagpahinto sa ikot ng kanyang mundo sa mga oras na yon. Tila otomatikong hindi napigil ni Charmaine ang sarili. Bigla nitong ninakawan ng halik sa labi ang lalaki. Madiin ang mga unang paglapat ng mga labi nila. Sa unang pagkakataon, ginawa niya ito sa lalaking ni minsan ay hindi nagkrus ang kanilang mga landas at hindi niya ito ni minsan nakilala kahit sa panaginip man lamang. Sa pagkagulat at pagkapahiya ay napatayo ng tuluyan si Charmaine sa ginawa niya. At kahit nanginginig pa ang mga tuhod, ay hinubad niya ang 3 inches nitong sandals at itinutok sa lalaki. Hoy, lasing lang ako, pero I don't like you. Pagdedepensa niya. At tuluyan ang tumalikod ito mula sa takang-takang lalaki. Nilingon niya itong tulala sa mga sinabi niya. Sa sobrang inis pa ni Charmaine na walang paggalaw nito, ay muli pa niya itong binalikan. Tinignan ng mata sa mata, habang naniningkit na muling nagsalita ng pigil na pigil. At wag na wag mo kong susundan. Pagbabanta pa nito. Sabay pagsampal pa niya sa kaliwang pisngi nito at tuluyan na siyang tumakbo palayo sa garden at sa lalaki. She's already messed up. She tried to look at the mirror at pakiramdam niya ay she badly needed to freshen up. Tahimik siyang umakyat sa sarili niyang kwarto at dumaan sa likod ng villa nang hindi namamalayan ng lahat. She has to change her outfit. Dapat niyang iiwas ang sariling makilala ng lalaki. Too bad for him, she concluded. Alam niyang hindi niya dapat sinampal ang lalaki yon, but she has to regain herself. Kumuha siya ng mas eleganteng dress sa kanyang wardrobe at pinalitan ng diamond earrings ang pang-party na earrings niya kanina. She also wears her Bulgari diamond necklace na pinartnera naman niya ng mas magandang pag-aayos sa kanyang buhok. Ang kanyang nakalugay na curly hair ay pinalitan niya ng high bun updo hairstyle na bumagay sa kanyang black, stunning, elegant, sexy, deep V tube dress na may mahabang slit sa left side niya na lalong nagpatingkad sa kanyang mahabang payat at makinis na mga hita. Pinalitan niya ng nude color lipstick ang kanyang pula at naglagay siya ng false eyelashes at nag-smoky eye makeup upang lalong ma-emphasize ang magaganda niyang mga mata. Kinuha niya sa shoebox ang bagong bili nitong high-heeled shoes na nagkakahalaga ng 1 milyon. Tinignan niyang mabuti ito, maging ang disenyo nito. Huwag na huwag mo akong ipapahiya, kahit na malasing pa ako ha. Bulong pa nito sa sandals. Prove yourself. Patuloy na pakikipag-usapan nito sa malasinderelang sapatos na hawak niya. Inilagay niya ang sapatos sa dibdib niya at biglang napangiti sa alalahanin ng lalaking sumagip sa kanya sa pagkakatumba. Humarap siyang muli sa salamin at nakita niyang ibang-iba na siya mula kanina. Mas disente, mas maganda. Tila ba nawala ng pagkalasing niya sa halik na ninakaw niya sa lalaki. Hinawakan niya ang kanyang mga labi habang inaalala ang magandang mukha ng lalaking pumukaw sa natutulog niyang puso. Who are you? Walang sawa niyang pagtatanong sa sarili at hindi niya na maialis ang ngiti sa harap ng salamin na nag-iwan ng pangakong muli niyang susubukang mag-cross ang kanilang mga landas ng gabing ito, hindi para magpakilala, kundi para paibigin siya. Nandito ka pala! Masiglang pagbati ng taong biglang dumungaw sa nakauwang na pinto ng kanyang kwarto. Yaya! Tila pigil na kilig sambit pa ni Charmaine. Sobrang ganda talaga ng alaga ko. Nako, walang panama ang kahit sinong babaeng bisita sa baba. Pagyabang pa ng isa.
Grabe ka, Yaya, ha? Tinitignan ko kaya sila isa-isa habang nandun kami sa baba. Nako, Ekis, ikaw ang pinakamaganda. Excited pa nitong pagsasalita. Malaki ka na, mukhang hindi mo na ako kailangan. Biglang pagbabago pa ng tono ng babae. Nasa mga 40 anyos na ang edad ng yaya ni Charmaine. Simple lang ito manamit, ngunit makikita mo may mga lumilitaw na mga puting buhok nito sa ulo. Who told you that? Mag-aanak pa po ko, no? Pagbulong pa nito na nagpaliwanag sa mata ng kanyang kausap at nagpipigil sa pag-iyak na para bang may mabigat na tinadala. O siya, bumaba ka na. Kanina ka pa hinahanap ng mommy at daddy mo. Madami ka pang mga dumadating na mga bisita. Sabay na tayo, Yaya. Lumapit pang dalaga sa kanyang yaya at nakipagdaupang palad pa ito sa kanya. Maingay pa din ang events play sa labas at tuloy-tuloy ang mga nakakaindak na tugtugan. Patuloy pa rin na paikot-ikot si Jerome para hanapin ang babae. Baliw ata yun. Gigil na napaisip siya. Nagkiskis ang kanyang mga ngipin sa nararamdamang inis na hindi man lang niya maalala ang kabuuan ng babae. Alam niyang maganda ito at may pagkaporselanang kutis. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagrehistro ng maliwanag sa kanyang utak ang pisikal na katangian ng babae. Madilim at halos pare-pareho mong maituturing ang mga tao sa paligid sa pakiwari niya. Isa pa ay medyo nakainom na siya at alam niyang he's a bit tipsy or more than that, but not totally drunk. Lahat ata ng nainom niya ay tila nilipad ng hangin sa pagkakahampas ng palad ng babaeng yan sa mukha niya pakaliwa. Kilala ko ba siya? Nang halik tapos biglang nanampal? Hindi niya lubos maisip. Patuloy niyang binubulong sa sarili habang sinusuyod ang daanan. Ultimo kasulok-sulukan nang makita lang na may sayad ng babaeng yon. Tumambay muna siya sa isang bar station na nasa gilid at nilagok ang on the rock niyang nirequest sa bartender. Pinaikot-ikot pa niyang daliri sa liquor glass habang pilit na sinasariwa ang mga pangyayari. Tila parang naging isang palaisipan sa kanya kung isa ba ito sa mga naging babae niya. Si Alex kaya yon? Magkasing katawan sila. Pero hindi. She's in the US now. Imposible. At bakit naman siya sasampalin? Sunod-sunod niyang pagtatanong sa sarili. Andito ka lang pala. And he was tapped. Si Justin ang nakababata niyang kapatid. Buong pamilya nilang invited sa event na yon. Although hindi niya personal na kilala ang celebrant. Gano'n naman ata ang may mga pinangangalaga ang mga negosyo. Malawak ang kanilang mga network. And the parents are trying to make a new batch sa generation nila. A good tactic to be considered. Justin is 3 years younger than Jerome, and yet, he has a different personality sa isa. Hindi umiinom at reserve ng personality. Less friends ang gusto at mas nag-e-enjoy pa niyang kausapin ng Polaroid camera niya at ang mamahalin niyang smartphone to vlog. He is somehow a geek in a different manner. Mommy messaged me, punta daw tayo sa loob. Itigil mo na daw ang pambababae mo dito. And he smirked. Ayoko makipagbiruan sa'yo ha. Pagsusungit pa niya na sinabayan pa niya ng pagsuntok sa braso nito ng marahan. While walking towards the place ay hindi pa din niya tinigilan isa-isahin ang mga mukha ng babaeng tila wanted sa kanya. Makita lang talaga kitang babae ka. Naisip pa niya. Nasa ganong isipin siya nang pilit siyang hinila ng kapatid papuntang loob ng villa. Gusto sana niyang magalit dahil tumama na siya sa kung kani-kaninong balikat, kakasiksik ni Justin sa mga nagkukumpulang mga tao. Hanggang natuon ang pansin niya sa rason ng pagkukumpulan ng lahat. Isang magandang dalaga ang bumaba mula sa itaas ng hagdan. Napaka-eleganteng tingnan. He is mesmerized by just looking at her. Para siyang naglalakad at nagdiningning at the same time. Mahinhin ang mga paggalaw at ingat na ingat. Kanina pa niya iniisa-isang mga babae sa party na yon. Pero alam niya, alam ng puso niyang bukod tangi ang isang to. At sa dami ng babaeng naging karelasyon niya at nagkandara pa sa kanya, bakit dito niya naramdaman ang urge na magpakilala? She is unique for sure. And I must meet her. In any way possible. Pagdedemand niya sa sarili. Makalapit lang ako sa kanya, okay na. Dagdag pa niya. Hinablot niya ang Polaroid camera ng kapatid nang makaisip na siya ng paraan. Hey! Babayaran kita! Sabay senyas niya ng palayo.
Kinuhanan niya ng kinuhanan ng dalagang halos malapit na sa dulo ng baitang ng mala vintage style na staircase ng villa. He clicked the camera without any limit. Clicked! At pinagpag niya na ang huling film na lumabas mula rito. And when he looked again, hindi niya inaasahan ang mabubungaran niya. She's looking at me and smiling. Natulala si Jerome. Hindi niya akalaing ganito pala kaganda ang babae sa malapitan. God, this is real. Kubaw! Kubaw! Sigaw ng konduktor ng bus na sinasakyan ni Charmaine. Nagulantang siya sa malakas na boses ng lalaki. Kubaw! Kubaw! Huling istasyon na po! Yung mga bababa dyan! Paalala pa ng lalaki. Nagmamadaling kinuha niya ang isang backpack na daladala niya papuntang Maynila. First time niyang pumunta sa lugar na ito at first time niya ding bumiyahe mag-isa. Kung todo ang kaba niya ng mga oras na yon. Wala siyang alam sa pupuntahan niya. Pero mas okay na to kaysa sa gawin niya ang gusto ng iba para sa buhay niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at tumingin pa kaliwat pa kanan. Desidido na siya. Pipiliin niyang mabuhay ng mag-isa. At ngayon ang first day. Ikaw ba si Cha? Isang malumanay na boses ang narinig niya. Opo. Halika, hinihintay na tayo ng amo natin. Doon nakaparada ang kotse. At tinapunan pa siya ng matamis na ngiti nito. Malaki ang pagkakahawig nitong babae na to sa yaya niya. Palibhas ay magkapatid. Siya ang inirekomenda para humalilipan samantala at magpapa-opera daw ang huli. Wala siya sa sitwasyon na ito kung hindi sana kailangan niyang takasan ang buhay niya kasama ang mga sariling magulang niya. Akala ni Charmaine ay isa sa pinakamagandang gabi at kaarawan niya na ang pagdiriwang na iyon. Hindi pala. Simula lang pala yon ng pagbabago sa buhay niya. Ladies and gentlemen, patawarin niyo ako sa sasabihin ko. Panimula pa ng kanyang ama nang hawakan ng mikropono. Sa mga tinginan at mga ngiti ninyo, hindi niyo maipagkakailang ang nag-iisang anak ng Bellissimo ang pinakamaganda sa gabing ito. At nagtawanan pang lahat. Pero ang ngiti at kinang ng nag-iisa kong anak ay hindi para sa lahat. Tonight is the night para i-announce din sa inyo that my daughter is going to marry soon. Ikinagulat ni Charmaine ang narinig. Ang mga ngiti niya ay napilitan ng pamumula ng kanyang mukha. She's confused and speechless. Ikakasal siya? Kanino? Saan? Bakit? Paano? Ma? May halong pagtatanong ang pagtawag na yon. Ngunit isang maluhaluhang mata lamang na may pilit na ngiti ang iginanti lamang ng kanyang ina sa tagpong yon. Iginala ni Charmaine ang kanyang mga mata. Ang lahat ay may ngiti sa mga mata at nagpapalakpakan. Madami pang sinasabi ang kanyang ama, ngunit parang hindi niya iyon marinig. Nabibingi na nga ata siya sa bangungot na yon. Hindi niya matanggap na matapos siyang gastosan ng ganito kaganda at kagarbong selebrasyon, ay may kapalit palang pagkuha ng kalayaan niya. Maliwanag ang stage at madaming spotlight ang nakatutok sa kanila, kaya hirap siyang isa-isahin ng mga tao. Tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha, lalo na nang biglang lumapit ang lalaking ipapakasal daw sa kanya. A family friend. Just a family friend. Walang pagmamahal. At never niyang nakasundo, pero nang dahil sa pera, kailangan niyang ipakasundo sa iba. Pakiramdam niya ay nanlamig siya at hindi makagalaw. Nilapitan siya ng kanyang ama at doon ay nagkalakas loob siyang umalis sa kinatatayuan. Ilang linggo siyang nagmaktol at hindi nagpakita sa ama sa isiping magbabago pa ang desisyon nito. Pero habang tumatagal ay mas lalong nararamdaman ni Charmaine ang pagpupursige nilang matuloy ang gusto nilang matuloy. Sila na ang nag-ayos ng simbahan, reception at kung ano-ano pa na halos ilang buwan din nilang inasikaso. Sila na lang ang gaganap at mag-I do. Nagplano siya ng pagtaka sa obligasyon ng pagpapakasal. Sa tulong ng kanyang yaya at ibang kaibigan, naplano niya ng mabuti ang mga paggalaw niya. Unti-unti na siyang nagtabi ng mga gamit sa mga kaibigan at nang minsang nag-aya ang kanyang ama para mamili, ay doon na siya tumakas palayo. In that way, labas si yaya sa mapaghihinalaan. Hindi sinasadyang pabagsak siyang pumasok sa loob ng kotse gaya ng dati niyang ginagawa sa sariling sasakyan.
Sinabayan pa ng pagbuntong hininga na makapasok. Is everything alright? Tanong ng driver na hindi naman lubusang narinig ni Charmaine. Okay ka lang? Muling pagtatanong ng driver at nilingon siya nito. Lumaki ang mga mata ni Charmaine sa nakita. Ikaw? Yes, ako nga. Ako ang amo mo. Kitang-kita sa mukha ni Jerome ang pagtataka. Do I know you? At namula na ang buong mukha ni Charmaine. Hindi nga pala siya kilala ng lalaki. Siya lang naman ang talagang nakakaalala dito. Sorry po, akala ko kasi may kamukha po kasi kayo. Uutal-utal pa niya. Umayos ka, Charmaine. Paalala pa niya sa sarili. Baka makilala ka niya. Lalong hindi siya mapakali dahil nakikita niyang sumusulyap ang lalaki sa kanya sa salamin. Kaya unti-unti siyang gumilid at inilugay ang kanyang buhok para matakpan ang kanyang mukha. Manaka-nakay sinulya pa niya ang among lalaki at niningitian siya matapos magtama ang kanilang mga paningin. Gwapo talaga siya. Matapos ang ilang buwan na hindi nila pagkikita, ay eto, wala pa ding nagbabago sa itsura niya sa huling kita nila. Makaraan ng ilang mga araw ay lagi niyang kasama ang kapatid ng yaya niya. Ito ang mayordoma dito at kailangan siyang itrain dahil maiiwan siyang mag-isa sa bahay para mag-asikaso, lalo na yan at nakaschedule si Manang magbakasyon. Lagi lang siya nagtatrabaho sa loob ng kusina. Madali niya nang tutunan ang mga gawaing bahay. Lalo na't madali lang naman na maglaba dahil naka-automatic naman ang halos lahat ng gamit sa bahay. Gusto lang talaga ng mga magulang nila na may kasama ang mga anak nilang lalaki na mag-aasikaso sa kanila sa oras na umuwi ito galing kumpanya. Ang totoo ay bihira umuwi ang magkakapatid sa malaking bahay na yon dahil meron din silang inuuwi ang sariling kondo na malapit sa kanilang kumpanya. At ang totoo, pinagpapasalamat niya ito dahil less ang interaction nila sa isa't isa ni Jerome. Hindi pang karaniwan ang mga tinginan sa kanya ng lalaki. Minsan ay nagugustuhan niya o madalas ay iniiwasan niya. You look familiar. Minsan pang bati nito sa kanya. Hindi ko lang talaga maalala kung saan kita nakita. Bungad pa nito sa kanya nang minsan siyang pinag-serve ng breakfast. Medyo common po kasing mukha ko, kaya marami sigurong kamukha. Pagdadahilan niya. Oh, really? Ganyan na ba ang common ngayon? Kung hindi ka lang katulong, baka na-fall na ako sa'yo. Pagbibiro pa ng binata, sabay ngiti at tinuon ang sarili sa bacon. I promise to myself na papaibigin kita, na hindi ko nagawa. Pwede ko na bang ituloy ngayon yan? Pagtatanong pa ni Charmaine sa sarili, at hindi mapigilan na mapangiti. Biro lang, tsa. Di ako pumapatol sa mga katulong. But don't get me wrong, ha? No need to explain, sir. Pag-agap niya. Naiintindihan ko po. At binigyan niya na ng tubig ang amo. Kahit na may kirot sa puso niya ang mga huling binitawang salita ng huli. Masakit kasi alam niyang ang mga birong yon ay totoo. Totoong katulong lang naman siya. At totoong maganda siya. At totoo din na hindi sila pwedeng maging sila. Birong masakit kasi totoo. Nagpaalam na siya na tuluyang pumasok sa loob ng kusina. Ramdam niya sa kanilang dalawa, mukhang una pa lang ay siya naman talagang nagkagusto sa binata. Aaminin niya kayang siyang babae sa party? Hindi magandang ideya. Pagpipigil pa niya sa sarili. At paano siya magpapakilala, Abel? Hi, Sir Jerome, remember me? Yung nadulas at sumampal sa'yo sa party? Oh, hi, Jerome. I'm the lost daughter of Bellissimo. Aasa ba siyang mapagkakatiwalaan niya ang mokong? O baka mapabalik lang siya sa mansyon? Sayang ang pagtakas niya sa kanyang ama. At baka mag-gunshot wedding na siya ng tuluyan. Hinintay niya makatapos ng pagkain ng among lalaki bago niligpit ang hapagkainan. She fully understands the situation. Kahit siguro siya kung nasa dati pa niyang buhay, hindi rin naman niya pipiliin ang magka-affair sa tauhan nila. Mayaman sila at nakatadhana sila para sa kapwa nilang mayaman. At sa sitwasyon nila ngayon ni Jerome, malayong pagkatuluyan pa sila. She knows her dad very well. Nakakalungkot pero yes, matututo na lang siyang makontento na nakakausap ang lalaking minsan nagpatibok ng kanyang puso at patuloy na nagpapadaloy ng kanyang dugo. Dama pa din niya ang bigat ng damdamin sa naririnig mula sa lalaki,
Kaya itinuon na lang niya ang sarili sa pag-aasikaso sa loob ng bahay ng mga ilang araw pang lumipas. Napansin din niyang hindi rin gaano umuuwi sa bahay ang amo matapos niyang sabihin na hindi niya gugustuhin ang isang katulong. Masaya siya dahil hindi niya kailangang iwasan pang lalaki. Pero malungkot kasi hindi niya nakikita ang mga ngiti nito o maaaring ang mga pang-aasar niya. Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan kagulo ang nararamdaman niya para sa lalaki. O, Cha, pagtapos mo sa paghuhugas dyan, kunin mo ng maruruming damit ni Sir Jerome, ha? Andun sa kwarto niya. Utos pa ni Manang. Po? Gulat niyang pagtatanong sa matanda. Nasa kwarto ni Sir Jerome ang marurumi niya. Kumatok ka lang. Parang pinagpawisan ng malamig si Charmaine. Umuuwi po ba siya? May halong excitement ang pagtatanong na yon. Ngunit pinilit niyang itago iyon sa matanda. Hindi na kita ginising. Madaling araw na siya nakauwi nang tumawag sa akin at pagbuksan daw siya. Hinahanap ka nga din niya eh. Hindi niya pinahalata ang saya na naramdaman niya sa narinig na paghahanap sa kanya ng amo. Bakit niya kaya ako hinahanap? Gusto niya rin kaya ako makita? Ang puso mo, Charmaine. Katulong ka lang dito. Paulit-ulit niyang paalala sa sarili. At hindi daw siya papatol sa katulong na katulad mo. Sige po. Kukunin ko na po yung mga damit sa kwarto. Kinukondisyon na ni Charmaine ang sarili sa muling pagkaharap nila ng binata. Totoong minsan ay nayayabangan siya sa datingan ng lalaki. Madalas ay iniinis siya nito. O hindi naman kaya ay masakit sa damdamin niya ang mga biro. Sa isip niya ay binansagan niya itong boss yabang dahil mayabang naman talaga siya. At kuhang-kuha niya ang gigil niya sa mga biro ng amo niya. Hindi niya malimutan ang unang pag-aasikaso niya sa breakfast nilang magkakapatid kung saan nasaksihan niya ang kahambugan ng isa. So, Cha ang name mo? As in muchacha? Ang Jerome grinned na sinabayan naman ng pagtawa ng kapatid ni Justin. Ha ha ha, pilit na pagtawa ni Charmaine sa narinig. Pwede din kung saan ka po masaya. At palihim niyang niroll ang kanyang mga mata. Impakto, naisip niya. Ang yabang. Alam mo mukhang maganda ka. Kung hindi lang laging nakabalandra yung buhok mo sa mukha mo, try mo kayang itali lagi. Suggestion pa ni Justin. I don't think so. Kung magandang babae, kahit kalbo pa yan, maganda pa din yan. She looks ordinary. Sabay turo pa kay Charmaine. Lumaki ang mga mata ni Charmaine sa narinig at hindi mapigilang mapasagot. Habang iiling-iling naman ang kapatid na bunso at pinipigil ang paghagikik nito. Looks ordinary po ba? Salamat ha. Sabay kuha niya ng pampusod ng buhok sa bulsa ng uniform niya at itinali niya ng tuluyan ang buhok. Cha, ikaw na magluto ng nire-request ni Jerome na sunny side up. Doon ka na sa loob. Pag-awat pa ni Manang sa amin. Malamang ay ramdam nga ni Manang na short ang tempered ko sa mga katulad nila, lalo na kay Sir Jerome. Huling-huli ni Manang ang pag-irap niya sa among lalaki. Kaya naman nasiko siya ng matanda. Gigil niyang niluto ang sunny side up na paborito daw ni Jerome. Gusto daw nito ng malasado, pero ibang ibinigay niya. Tostadong itlog na maalat. Sinadya niya itong lagyan ng madaming asin. Ordinary pala ha. Maktol niya habang niluluto ang paborito ng amo. Dali-dali niyang sinerve sa amo ang pagkain. Ayon kay Manang, pinalaki daw ang mga amo ng bawal magsayang ng pagkain, kaya hindi sila nagpapaluto ng madami sa bahay. Yung tama lang at kayang maubos ng lahat. Bawal magtapon at bawal di ubusin ang pagkain na nakahain. Wow! Reaksyon ni Justin sa nakitang itlog na inilapag ni Charmaine sa kapatid. Looks ordinary. I mean delicious. Pangaasar pa ng huli. Tinignan ng masama ni Jerome ang kapatid at muling tinignan ng itlog na hawak-hawak ni Cha. Ito na po ang paborito niyong itlog, Sir Jerome. I cooked it with love and care. Ngiti-ngiti pa niyang nilagay sa harapan ni Jerome ang plato na may lamang itlog. Kain na po. Enjoy your meal. Ang lahat ay natahimik at hinihintay ang reaksyon ni Jerome, ngunit tahimik itong kinuha ang itlog at kinain unti-unti. Not bad. Seryosong pagkomento nito, ngunit mayat maya ang pag-inom ng tubig. More water, sir? Pili ang pag-aalok ni Charmaine.
Sobrang alat sa panlasa ni Jerome ang pagkain yon, pero hindi niya ito masabi sa dalaga at baka lalo siyang maasar. Mahirap talagang kalabanin ng mga taga-kusina, naisip niya. May juice, orange juice sana. Pinunasan niya ng napkin ng labi niya na halos naliligo na sa mantika. Sure, ngiting-ngiting sagot ni Charmaine. No, si Manang nang kukuha. Dito ka lang. Mas gusto ka ta dito, okay? Sure. At abot nga ngiti ni Charmaine. Ayan, bumait ka din sa wakas. Nakaganti din. Pero kahit ganun pa man na madalas silang parang aso't pusa, araw-araw niya ding namimiss ang amo. Araw-araw niyang gustong marinig ang boses nito. At masaya na siyang nakikita niya lamang ang lalaki at nakakausap na pasundot-sundot lang. Kumatok siya sa pinto ng kwarto at walang ano-ano ay bigla itong bahagyang bumukas. Hindi pala ito nakalapat. Sinilip ang loob at wala naman siyang nakikita kahit na anino pa ni Boss Yabang. Tinawag pa niya ang pangalan nito, ngunit wala din naman ang sumasagot. Kaya napilitan na lamang siyang pumasok dito at hanapin ang laundry basket ng mayabang niyang boss. First time niyang nakapasok sa kwarto na yon at wala siyang ideya kung saan nakaligay ang laundry basket ng amo. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto at hinanap ang pakay niya. Tumungo siya sa loob ng banyo at nakita niyang may nakasampay doon na boxer shorts. Kaya naman kesa amuyin pa niya kung malinis o marumi yun, ay kinuha niya na para maipasama sa labahan. Lalabas na lamang siya nang may nakita siyang larawan malapit sa kama ng binata. Alam niyang babae yon sa figura pero hindi niya gaanong makita dahil malayo ito at may kalabuan pang mata niya, in a distant. Nilapitan niya ito at kinuha ang frame para tignan. What are you doing? Monotone ang boses ng nagmamay-ari nito. Nabitawan ni Charmaine ang picture frame at daglian pinulot at ibinalik sa lalagyan. Ramdam niyang pagkapahiya sa pakikialam sa gamit nito. Caught in the act siya ng Boss Yabang. Tinitignan ko lang po sir pero hindi ko po nakita, promise. At pagtaas pa ng kamay niya, hawak-hawak ang boxer na kanina niya pa dinampot. Seryosong mukha ni Jerome na nakatitig sa kanya at bigla-bigla itong nagbago ng rehistro ng ekspresyon dahil sa inakto niya. Napailing na iling na lang ito at lumabas ang mapuputi nitong ngipin habang nakasandal sa dingding. Anong ginagawa mo sa boxer ko? Bakit hawak-hawak mo yan? Lumapit pa ito sa kanya na halos magkalapit na ang kanilang mukha. Sabay hablot ng boxer nito sa kamay ng dalaga. Malinis yan! Sana inamoy mo muna. Sabay ngisi-ngisi na tinalikuran ang dalaga. Yuck! Bakit ko naman gagawin yun? Asawa ba kita? Hindi mapigilan na pagmamalditan ng babae sa amo. Pwede naman nating itry. Ay, hindi na po ako pumapatol sa boss ko, lalo na't mayabang. At padabog na papalabas na sana si Charmaine nang hilahin siya ni Jerome papunta sa kanya. Are you challenging me? At humigpit pa ang pagkakakapit ni Jerome sa bewang niya. Tiningnan ni Jerome ang mukha ni Cha. Mula mata hanggang labi na nakakagawat labi pa. Paano ka nga naman hindi mabibigani sa babaeng to? Napakaganda, kahit walang make-up. Kaya naman tuwang-tuwa siyang inaasar niya ito. Nakakatuwang nakikita niya kung paano magkaroon ng mixed emotion ng babae sa harapan niya. Galit, inis o ngiting tagumpay na nakaganti sa kanya. He loves teasing her. He loves everything about her. Mali ang ma-inlove ng tuluyan sa dalagitang to. Pero paano kung hindi niya na mapigil ang mga sandaling magkasama sila? Ilang araw at linggo na nga ba siyang hindi umuuwi para iwasang tuluyan ng babae? Mahirap ang ma-inlove sa taong magkaibang status sa buhay. Handa ba siyang harapin ang mga magulang niya? Isang tanong na matagal niya nang pinag-iisipan. Pero iisa lang ang sagot ng puso niya. She is worth fighting for. Parang nakakasisi naman ang ganitong ganda tapos hindi ipaglalaban. Sir Jerome! Putol ni Charmaine sa kanyang pag-iisip. Sasampalin mo din ba ako, Cha? Naikinalaki ng mata ni Charmaine. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tangi lang nasabi ng dalaga. Ang unang babaeng hinawakan ko sa bewang. Sinampal ako kasi tinulungan ko siya. Gagawin mo din ba? Maamang mga mata nito at nakakainggan yung mga salita. Nakaramdam ng awa si Charmaine sa sinabi ng lalaki. Siya pala ang unang nakasampal dito. Napailing na lamang si Charmaine sa tanong ng lalaki.
Ngunit mas ikinagulat niya ang sumunod na ginawa ng lalaki. Unti-unting inilapat ni Jerome ang malambot niyang labi sa labi ni Charmaine. Ikinagulat iyon ng dalaga. Ngunit manakanaka ay gumanti na din ito sa banayad na halik na yon. Tumungo siya sa bandang leeg ng dalaga at bumulong. Akala ko ba hindi ka papatol sa boss mong mayabang? Nakaramdam ng malamig na pagbuhos ng tubig sa katawan si Charmaine. Pinaglalaroan siya ng lalaking to, naisip niya. Tumitig siya sa lalaking kaharap niya at hindi maiwasang itulak ito palayo. Kinuha niya ang laundry basket at tuluyan ng lumabas ng kwarto ni Jerome. Ilang araw na lang ay magbabakasyon ng matandang katulong at wala na siyang escape sa pagkikita at pagsisilbi niya sa among lalaki. Nananalangin na lamang siya na sana'y hindi na muna ito umuwi kahit weekend na lang ito mamalagi sa malaking bahay. Ngunit sa dalas ng panalangin niya ay tila lalo pa itong nag-araw-araw ng uwi sa malaking bahay. Kaya naman obligado silang ipagluto ito ng agahan at hapunan. At ang dahilan daw ay gusto niyang sulitin ang mga araw na nandito pang katulong bago magbakasyon at magpagaling. So, kunwari mabait. Pambabara ni Charmaine sa amo niya sa isip niya. Lalabas nga pala tayo bukas, Manang. Ipapasyal ko kayo at free naman ako. Manood tayo ng sine. Ay talaga po? Excited pa na sabi ng matanda. Sasama ka, Cha. Ha? Ipapamili ko kayo. Balita pa niya. Huwag na po, si Manang na lang po. Madami pa po akong damit. Huwag na po. Sus, anong akala nito sa akin, bata? Bumakas ang lungkot sa mata ng amo nang tinanggihan niya ito harap-harapan. Basta bukas aalis tayo. You'll enjoy that. Sabay kurot pa nito sa pisngi niya nang tumayo. Namula ang buong mukha ni Charmaine sa ginawa ng amo, habang si Justin naman ay ngingiti-ngiti. Kuya, dikit ka kay Cha. Picturean ko kayo. At dinampot ang Polaroid camera nito sa tabi ng lamesa. Gusto ko yan, gusto ko yan. At ngiti-ngiti si Jerome sa ideya ng kapatid. Ayan, magdikit pa kayo. Kunwari close kayo. Sabay kindat pa sa aming dalawa. Ganito ba? At hinila niya sa bewang si Charmaine at dali-daling inakbayan. Yan, ganyan. Click. At sabay layunan ni Charmaine sa amo at nagkunwa-kunwaring busy. Alam ni Jerome na galit sa kanyang babae. Walang kare-reaksyon ng mukha nito. Hindi mo mararamdaman o makikita man lang kung ano talagang totoong nararamdaman ng isa. Kaya naman gagawin niya ang lahat para magkausap sila ng sarilihinan at mapawi ang galit nito sa kanya. Yung sinabi niya kay Cha was just a joke. Not a funny joke indeed. Akala niya ay mababawi pa niya, pero nagkamali siya. He was definitely wrong. But the more he tried, the niyang mas lalong umiiwas ang babae sa kanya. He even asked Justin to take a picture of them. Hindi niya na talaga maitatago ang feelings niya para sa dalaga. At kung igagagalit man yun ng mga magulang niya, bahala na. Ang mahalaga ay ipaglalaban niya ang pagmamahal na ukol sa kanya. Pero alam niya hindi magiging madali, lalo na't nanlalamig na rin sa kanyang babae. Hindi ito sumama sa lakad nila kinabukasan. Ang dahilan ay masamang pakiramdam nito, inuubo o tinatrangkaso. Gusto niyang personal na makita dahil sa pag-aalala, pero baka makahalatang matandang katuwang nila. First day na wala si Manang at ang lahat ng trabaho ay nakaatang kay Charmaine. Miss Cha, pinakukontak po kayo ni Sir Jerome. Kailangan niya daw po kayo sa kondo. Bili ng driver. Sunduin ko daw po kayo by 6 p.m. 6 p.m. pa lang ay naroroon na siya sa kondo at nag-prepare ng pagkain para sa among lalaki. Ngunit dumaan ng ilang oras ay wala pa ding Jerome ang dumating sa condo unit niya. Nakaramdam siya ng pag-aalala. 12:00 na ngunit wala pa din ang anino ng boss niyang mayabang. Nakaidip na siya kakahintay. Mag-10:00 na yon ng madaling araw at naalimpungatan na lamang si Charmaine sa pagbukas ng pinto ng unit. Nakita niyang lasing na lasing si Jerome, kaya naman iniakay ni Charmaine ang lalaki papunta sa kwarto nito. Iniayos niya ang bathtub para makaligo at mahimasmasan ng lalaki. Tinitigan ni Jerome si Charmaine. This woman doesn't look like a maid. Makinis, maganda at konyo. Sinong niloloko mo, Cha? But she is. She cooked sunog na breakfast. She burned my clothes. She messed up everything in the house. Whether konyo o hindi konyo si Chacha, makinis o hindi makinis, maganda man o hindi,
he can't change the fact na nahuhulog na siya dito. Hinubad ni Jerome ang pangitaas niya at nasilayan ng dalaga ang mamasal-masal nitong pangangatawan. Habang tinitimplahan pa ni Charmaine ng tubig, napangiti lang si Jerome sa reaksyon na nakita sa mukha ng dalaga. Hindi ba niya malaman kung na-impress ba ito sa kanya o hindi? Are you impressed? Pabiro pa nito sa babae. Po? Pagkagulat pa ni Charmaine sa tanong na yon mula sa amo. Marami na ako nakitang ganyan. Pagyayabang pa niya. Oh, really? He guided her fingers run through his abs. Anim yan. Yung kanila ba? Pagsakay pa nito sa sagot ng dalaga. Napalunok na lang ang babae sa ginawa ni Jerome. Inaakit mo ba ako, Jerome, o inaasar? Sa pantahan niya. Ayoko nang magpabilog sa'yo. Jerome smiled. Kitang-kita niyang lumiit ang mga bilugang mata nito. His smile makes her addicted to him. Lumapit si Jerome sa kanya at hinawi ang buhok niya papuntang likod ng tenga. I like you. Like lang? I like your humor. Humor lang? She played the game with him. Lumapit pa ng husto si Jerome sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang. Napakislat si Charmaine sa ginawa ng amo. Paano kung hindi na biro ang lahat? Sunod-sunod ang paglunok ng dalaga. Kinakabahan siya sa maaaring mangyari, pero sa kabilang banda, alam niyang gusto niya rin ang pakiramdam na yon. Jerome is so hot and she cannot deny it. At di niya alam kung hanggang kailan niya iyon matitiis at maiiwasan. I think I fell in love with you, Cha. Sabay hawak pa nito sa pisngi niya. Joke po ba ulit? Challenge? Or nang-aasar lang? Hindi mapigil na pagsasalita ni Charmaine. Sorry. Medyo mali lang talaga din ang timing ng pagbibiro ko. Pero what happened last time was... And Charmaine sealed him with a kiss. Mainit ang mga halikang yon kumpara nung una. Hindi na nila mapigil ang isa't isa. Mainit ang katawan ni Jerome nang dahil sa alak. Pero mas lalong uminit ito sa likidong ibinahagi ni Charmaine sa kanya. Cha, sa mahinang salita pa ng lalaki. Unti-unting hinubad ni Jerome ang saplot ng dalaga at hinila niya ito sa bathtub na kasama siya. The excitement is there. Doing that thing with his beautiful body. Pinukpok niya ng halik ang leeg ni Charmaine pababa sa kanyang dibdib. Nakitaan ni Charmaine ang panggigigil ang amo sa nakikita niyang kahubdan niya. Habang gayon din naman siya sa kisig ng Adonis na nakapatong sa kanya. Masarap sa pakiramdam ang pagsasandatahan nila ng kanilang mga dila. Ang mga salita nila ng paghipo sa kani-kanilang masiselang parte ng katawan. Ang pagsubsob ng among lalaki sa malusog niyang dibdib na tila nagbibigay kay Jerome ng mas matinding dahilan para lalong manggigil. Handa na siyang ibigay kung ano man ang meron siya, kahit na ang pinagkakaingat-ingatan niya. His masculine features turned her on. Ang kada paghawak niya sa katawan ay nagbibigay kuryente sa kanya na lalong nagpapalakas ng kani-kanilang libido. Matapos nilang magpaikot-ikot sa bathtub, ay iniangat na ni Jerome ang hita nito at ready na sila pareho paligayahin ng isa't isa. Isang malakas na pagpasok na nagpahiyaw sa sakit kay Charmaine. Tumulo ang kanyang mga luha, kapalit ng kaninang sarap na nararamdaman niya. Binuhat ni Jerome ang babae papuntang kama sa pag-aalala. Hindi niya akalaing birhen pa ito. Pinunasan niya ito at binihisan ng malaking t-shirt na puti at inihiga. Nawala ang kaninang pagkalasing niya sa alak. I'm sorry. Bulong niya sa babae habang nakasubsob ito sa kanyang malaking dibdib. Hinimasimas ang ulo at hinalik-halikan ng noo. Nawala ang sensasyon sa kagustuhan niya ang kinin ng babae. Mas nanaig ang pagkaawa niya rito sa sakit na kaninang naisigaw niya. Nakatulog sila ng mahimbing ng mga oras na yon na magkasama, magkatabi at magkayakap sa iisang kama. Nagmulat ang mata ni Charmaine na may sumisilip ng liwanag sa bintana. Napakasakit ng ulo niya na parang dinaig pa niyang may hangover. Ramdam niya rin ang panlalata ng katawan niya at tila mainit nitong temperatura. Nananatiling nakayakap pa din sa kanya ang among lalaki at kitang-kita niya ang maamong mukha nito sa malapitan. Hindi niya alam kung lasing lang ba ang lalaki kaya napakainit ng gabing yon. Inaalala niya ang bawat tagpo kaya naman naramdaman niyang biglang dumagdag ang isipin na yon sa init ng kanyang temperatura.
Hindi sinasadyang nakapanya ang abs ng lalaking madalas niyang pagpantasyahan. Naglaro ang kanyang isipan. Nalaruin ang mga itong pagapangin niya ang kanyang mga daliri. Abs, patungo sa dibdib. Dibdib, patungo sa abs. Napansin niyang bahagyang napaungol ang lalaki at nagustuhan niya ang tagpong yon. Sinubukan niyang bumangon para simulang romansahin ang lalaki. Ngunit tila sumakit ang ulo niya at napahawak na lang siya dito at muling ibinagsak ang katawan sa kama na nagpagising kay Jerome. Nilalagnat ka, nang makapanya ang noon ng babae. You stay here. I'll take care of you. Sabay yakap pa nito sa kanya. Ilang araw din siyang pinagpahinga ni Jerome at hindi pinabalik sa malaking bahay. Alagang-alaga siya ng lalaki at nag-take pa ito ng leave para sa kanya. Paano si Justin? Pag-aalala pa niya. Hayaan mo ng kapatid ko, malaki na yon. I also asked him na wag mo nang magstay sa bahay at may condo din naman siya. Maghahanap nga rin pala kami ng ipapalit sa'yo. Ha? Bakit? Ayoko na kasi kumain ng sunog at maalat na sunny side up. Sinabayan pa ng pagtawa. Hindi nga, papalitan mo na ako. At sinubuan pa siya nito bago nagsalita. Girlfriend na kita, tapos magkakatulong ka pa din sa akin? Anong klaseng boyfriend naman ako niyan? At kinindatan pa siya nito. At sino namang may sabing pumapayag ako maging jowa mo, ha? Ako, sabi ko. At wala kang magagawa, kahit ayaw mo pa. At kinurot pa siya sa tagiliran ng babae. Nagre-ring ang phone mo. Puna ni Charmaine. Sinagot ni Jerome ang tawag at sumeryoso ang mukha nito tumayo habang nakatitig sa kanya. Habang pinatuloy niya ang pagkakain at pag-inom ng gamot matapos. Hindi niya sigurado, pero mukhang hindi okay ang mood ni Jerome sa tawag na yon. Huling rinig niya na lang ay isisend sa kanyang mga documents and evidences sa email niya at saka ibinaba. Okay ka lang? Pag-aalala ni Charmaine sa nobyo. I want to marry you. Papayag ka ba? Malayong pagsagot niya sa tanong ng girlfriend niya. Oo, pero I already heard your answer. At wala ng pero-pero. Ipapaayos ko ang documents natin. Miss Charmaine Belasemo. Nagulat si Charmaine sa narinig, ngunit hindi makapagsalita. I know everything. At malinaw sa akin lahat-lahat. Kahit hindi ka pa magpaliwanag, papakasalan kita sa ayaw at sa gusto mo. And then babalik tayo sa parents mo nang dala-dala mo ang apelido ko. In that way, wala na makakaagaw sa akin sa'yo. You don't know my father. Your father is sick, sabi ng investigador na kausap ko kanina over the phone. You need to go back sa villa as soon as possible. But I want an assurance that you're already mine. Pinaimbestigahan siya ni Jerome. Pinahirapan mo ako magpigil na mahalin ka. Pinag-isip mo ako, Charmaine, na matagal-tagal. Binigyan mo ako ng problema kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa magulang ko. At higit sa lahat, pinangulila mo ako sa pagmamahal. Unang kita ko pa lang sa'yo, minahal na kita. Nabighani mo na ako. Akala ko hanggang pangarap na lang isang Belisimo. Hanggang dumating ka sa buhay ko, Ascha. Hindi mo alam kung gaano ko pinigilan ang sarili kong ma-inlove sa'yo. Mangiyak-ngiyak siya sa narinig mula sa lalaki. Hindi siya nagkamalay sa lalaking minahal niya. Ang lalaking tinanggap siya kahit na isang katulong lang siya. Lalaking kaya siyang ipaglaban kahit na alam niyang wala siyang ibubuga. May kinuha si Jerome sa drawer ng table niya at muling humarap sa kanya. Namili kami ni Manang at hindi ka sumama, pero hindi pwedeng wala ka. Inopen niya ang jewelry box at nakita niyang may napakagandang singsing na naroroon. Will you marry me, Miss Charmaine Bellissimo? Yes! At napatalo na sa saya mula sa kama pakapit kay Jerome na nakatayo matapos maisuot ang singsing sa palasingsingin niya. Pinag-ahalikan niya ito sa muka habang hawak-hawak ito. I love you. I love you too. Alika, gawa na tayo ng baby. Pilyang umiti pa ito sa nobyo. Hindi ka naaaray. Hindi na. Uungol na lang. Pilyang pagsagot pa nito. Sabay pagpapakit pa ng labi. At siniil siya ng halik ng lalaking minsan niyang pinangako sa sarili. Halik na may pag-angkin.
Halik na may totoong pagmamahal at hindi basta pera lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! O, Cha, pagkatapos